Hello, magandang umaga mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao at sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, good morning. Pag-uusapan po natin mga lalabs, mga vayots, itong lumalalang issue no about dito sa 2025 national budget na mahigit 6.335 trillion yata 'yun. No na ngayon nagkaroon ng problema dahil may nadiskubre si Congressman Ungab na yun na nga at, yun, inilabas nila 'no, nila ni dating Pangulong Duterte na kung saan ay, ang nakakasama dito dahil si Bongbong Marcos biglang nagsalita at tinawag si Pangulong Duterte sinungaling. Ang sabi lang naman ni Pangulong Duterte doon, Kongreso, magpaliwanag kayo or i-correct ninyo ito at lalo na doon din sa mga senador na pumirma dahil ito ay perjury ang ano nun, kaso at lahat sila makukulong dito dahil doon sa mga, blanko na mga papel 'no, sa budget lalo na marami nga diyan sa Department of Agriculture, sa irrigation, National Irrigation, sa fisheries at saka sa program. Bakit si Pangulong Bongbong Marcos masyadong defensive 'no? Siya yung nagsasalita at si Lucas Bersamin nawala naman siya doon sa bicameral na yun, eh. At ito pa yung mali ng Presidente BBM, kung hindi ba naman talagang bobo ang pangulong binoto natin. Sinabi niya na napanood daw niya yung video na yun, yung, pag-uusap nila ni Pangulong Duterte, bakit ang kaniyang sinabi doon, bicameral yun, eh. Dito pa nasami si Marcos Jr. dahil nauna na, nagsalita noong December 18 ang kaniyang super-ating si Amy. At ngayon ayaw na magsalita ni Amy 'no. Basta hindi na daw niya ulitin 'yun, na marami nga. Kaya hindi siya pumirma doon dahil maraming mga blanko doon. At ito pa, si Senator Bato de la Rosa na kaisa-isang senador na nag-walk out sa bicameral na hindi pumirma, nagsalita na ngayon. Si Cielo Magno, nagsalita din, dati din yang undersecretary ng Department of Finance ni Bongbong Marcos na tinanggal. O si Ado Paglinawan, o ato, panoorin po natin ha. Ito dahil nagkalabo-labo na to at ito pa yung sandali, masaklap dahil sinabi ni Bongbong Marcos may get 4,000 pages daw yun. Di nila kailangan busisiin, papunta na lang daw ng mga tao sa website. Ang problema ngayon, ang website, hindi na ma-open. Under, ano na daw po yun, repair. So, nagpapakita lang mga lalabs, mga bayot, na meron talagang kababalaghang ginawa si Marcos Jr. sa pakikipagsabwatan niya kay Grace po, kay Chis Escudero, Martin Romualdez at Saldico. Ang masaklap pa nito, si Saldico lang ang tinanggal at lahat ng sisi dito ibubunton kay Saldico, yari ka. Bakit? Si Saldico mag-isa lang niya dito eh. Si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, Chis Escudero, at yung rumored chismis na si Grace po, kasi siya yung sa Finance Committee sa Senado. Rumored, kapatid di umano daw yun ni BBM eh. Putok sa buho ni Marcos Sr. doon kay Rosemary Sonora na kapatid ni sino ba ito? Susan Roses. O so pagkakaisahan dito ni si Saldico, yari siya. So dito muna tayo kay Ado. Tapos mamaya na yung kay Bato de la Rosa, kay Amy at panoorin po natin. Ng BICAM report ng 2025 national budget. Ano ho bang masasabi niyo po muna dito? Well, nagpapatunay lamang na iba na ang forma ng gobyerno ng Pilipinas. Naman? Binago na ng Marcos, Araneta, Romualdez, Caban. Grupong Ram. Ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon, hindi dumaan sa tamang proseso ang ating budget at ultimong House Appropriations Committee, no? Ay nagre-reklamo na wala silang kopya ng BICAM report. At
as early as December 18 Yun. ay naglabas na ng expose ang ating kagarang-galang na senador Amy Marcos, no? Calling our attention dito sa DPWH as a way of Dito po nabutasan si Bongbong Marcos na siya ang sinungaling. Kumpara doon sa sinasabi niya na si dating Pangulong Duterte ang fake news at an act of criminal pa daw ang ginagawa ni PRRD. Pero dito lumalabas dahil mismo si Amy Marcos magkakontra sila ni Bongbong Marcos ng sinasabi. So kung sinungaling si Duterte, ibig bang sabihin ni Bongbong Marcos sinungaling din si Amy? Ayun. example, mga very important projects, VIP, na may mga presyo, may mga budget appropriation, pero walang mga detalya. Yun. So hindi masasabi Blank. ni Presidente Marcos na nagsisinungaling si Presidente Duterte. Opo, Kaado, yung BICAM report, may kinalaman ba ang Pangulo? Bakit siya yung nagsasalita? Siya lang Kundi yung mga defensive, congressman nakasama at senador nakasama dito, mga miyembro ng BICAM report na pumirma dito sa kanilang report. Yan nga yan nga hindi natin maintindihan no? Bakit niya dinidefend itong mga taong ito? At bakit itong si Lucas Bersamin ang nagdi-defend sa kanya? Dapat pagsalitain niya dyan, si Grace po. Pagsalitain niya dyan, si Saldi ko. Ayun. No? Yari ka, Ang Saldi ko. nangyayari, ang presidente ang sumasalat, no? Hindi naman yung trabaho yan Siya ang Pangulo, hindi siya ang tagasunod dito sa the legislative is a separate branch of government, no? At kanina nakikinig ako. Siya yung tagasalag dahil siya yung nag-uutos dito, malamang na dito ilagay yung mga blanco na to na may mga budget dahil ito yung kanilang nanakawin. Kaya ginawa nila yung blanco dahil lagyan nila yan ng malaking halaga. O halimbawa sa 6.3 trillion na yan, 3 trillion ang ilagay na doon sa mga blank sheet na yun, blank paper na yan. Iyari ang taong bayan dito, mga lalabs, mga bayas. Kaya si Bongbong Marcos masyadong defensive. Dahil siya yung presidente, siya yung ulo, siya pumirma kahit blanco. O siya may pasimono dito ng corruption na malaki na to, sa pinakamalaking budget na to sa kasaysayan ng Pilipinas, under sa kanyang administration. At ito, si Senator Bato de la Rosa, sa wakas, binasag na niyang kanyang katahimikan. O ito, sa kanyang Facebook page ito So ano bang sinasabi dito ni Bato de la Rosa? Para sa mga nagsasabing takot ako, ibabasura ninyo ako. Alam ninyo kung takot ako dapat pumirma na ako sa BICAM report. Ako lang mag-isa ang hindi pumirma at nag-walk out doon sa BICAM. Masyado naman kayong siga na pati kaming mga kaalyado ni PRRD ay nagpagsasabihan pa ninyo ng ganyan. Hindi naman ako nakatunganga dito. So, sa lahat ng sukmid post ninyo para makareact agad, hintay lang kayo kasi hating gabi na, sabi niya dito. Hindi ko na gigisingin pa staff ko, pero po lahat ng kopya ng BICAM report na sinend sa amin kung ano yung pinakita ni Congressman Ongab, ayun na. Ganon din ang binigay sa amin. Iisa lang ang BICAM report, kaya nga BICAM kasi pinag-agrihan yan ng dalawang panels representing both houses at Congress. So, ibig sabihin, Bongbong Marcos, talagang may depekto ka dito. No? At totoo yung sinasabi ni Ongab at hindi nagsisinungaling si Duterte, BBM. Ito pa ang sabi ng kapatid mo,
Kasi siyempre blood is thicker than water, ayaw na niyang magsalita. Kung ano na yung nasabi niya nung December 18, ito na yun. So sabi ni Amy Marcos, nilinaw na hindi GAA ang blanco, kundi BICAM. So, bukol na naman dito si BBM. Fake news na naman si BBM dito kasi nga bobo si Bobong Marcos. BICAM ang pinag-usapan, GAA ang sagot. Kung hindi ba naman talaga bangag ang Pangulo. Yun nga, ayon kay Senador Amy Marcos, dalawang dokumento. Dalawang dokumento umano ang tinutukoy ng dalawang Pangulo. Mali dito yung kapatid mo, Amy. Dahil ang sinasabing, ang dokumentong tinutukoy dito ni dating Pangulong Duterte ay bicameral, BICAM. Ang sinagot naman ng bobo mong kapatid na bangag na presidente, GAA. Tapos na may blanco daw General Appropriation Act or GAA. So, yun. Hindi na daw siya magsasalita. Basta, nasabi na daw niya kung ano yung nasabi niya noong 18, bahala na yung taong bayan dito. So, si Silong Magno din, mga lalabs, mga bayots, ay pinuna din, mga lalabs, mga bayots, si Bongbong Marcos kung bakit siya nagsasalita at si Bersamin. Bakit daw Malacanang at DBM ang defensive? Di ba dapat Congress correct? Dahil hindi naman sinabi ni Duterte doon na, oy, Bongbong Marcos, dahil ikaw pumirma dito sa mga blanco na ito magpaliwanag ka, hindi. Congress at saka Senado. Dahil yan, branch yan ng Legislative Department, hindi man yan executive na doon kay BBM. So bago pa yun napunta doon kay BBM, ay may blanco na yun na hindi din binusisin ni BBM. Kasalanan din niya yun, isa pa. Dahil hindi na chinik na may mga blanco doon. Sinong naglagay doon? Ayan ang tanong dito. Tama nga, di ba dapat Congress? So bakit ngayon si Bongbong Marcos at si Lucas Bersamin ang nagre-react? Ang palasyo ba, ang executive ba ngayon ay legislative na? Yun dito nabutasan si Marcos Jr. Bakit daw Malacanang at DBM ang defensive sa kulang-kulang na BICAM report? Di ba dapat Congress at Senado ang magpaliwanag? Sino ba talaga ang nag-fill in the blanks? Yon ang tanong. So tama si Ado. Paglinawan na dapat. Pag utosan ni Bongbong Marcos, si Grace po at saka si Saldico. Paano gawin ngayon ng Saldico? Sinipa na ni Sandro Marcos at pinayagan din ni Martin Romualdez. Bakit? Para isalba ni Martin Romualdez, ni Marcos Jr. at isasalba din ni Marcos Jr. si Escudero na Senate President at ang kanyang di umanong kapatid na si Grace po. So, ang magigisa dito sa mantika ngayon, si Saldico at magiging kawawa. Di po ba? Di. Alam na ngayon ng taong bayan na itong 2025 budget na to na mahigit 6 trillion ay nanakawin talaga ng grupong RAM, Romualdez, Aranita, Marcos. Kaya nagkamikos-mikos, nagkandalitse. Buti na lang, may Congressman Ongab at dating Pangulong Duterte na may concern sa pera ng taong bayan. Kaya naisiwalat ito ngayon. Maraming salamat talaga, Congressman Ongab at former President Rodrigo Duterte. Kasunod nun sila ni Atty. Vic Rodriguez na nagsiwalat dito. Maraming salamat talaga sa inyong malasakit sa taong bayan.